Kasunod ng kasunduan ng Pilipinas sa Iran, nakakatawid na po sa Strait of Hormuz ang ilang Philippine flag vessels. Pero paglilinaw po ng Department of Energy, hindi langis ang karga ng mga yan. Balitang hatid ni JP Soriano. Matapos ang kasunduan ng Pilipinas at Iran na padaanin sa Strait of Hormuz ang mga Philippine flag vessels, may ilang barko na daw ang Pilipinas na naroon na ngayon. Pero ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi pa langis ang dala ng mga ito, kundi ibang produkto gaya ng petrochem. Hindi lang po yung tankers natin or vessels natin makiklear, pati po yung products that are not on Philippine vessel but destined for Philippines, and also po yung safe passage ng ating mga workers. Libo-libong Pinoy seafarers ang sakay ng mga barkong stranded ngayon sa Persian Gulf at Strait of Hormuz. Hindi pa kasama rito ang mga Pinoy na nagtatrabaho sa mga offshore facilities. Ito yung Strait of Hormuz. Okay. So very narrow yan. Marami rin ditong barko sa northern part. Diyan yung mga oil installation. Dating kapitan ng barko si Edgardo Flores at minsan na rin daw naipit ang sinasakyang barko sa Strait of Hormuz noong 1980s sa gitna ng Iran-Iraq War noon. Tanong ni Flores, hanggang kailan kaya tatagal ang supply ng pagkain at tubig ng mga crew ng barko ngayong wala pang indikasyon na matatapos na ang gyera ng Amerika at Israel sa Iran? Pangalawa, yun yung they might run out of supplies. So what will happen to them? Who will provide them? Ayon sa International Seafarers Action Center, apektado rin ang rehiring at kita ng mga seafarers kahit yung mga nakasampa sa ibang biyahe. Kasi na kumukonti ang voyage, kumukonti ang trabaho, at yung pong mga gusto sanang bumaba, natatakot sila sa blacklisting na baka hindi na sila pabalikin. Ano po ugat nun? Kasi ang seafarer sa Pilipinas ay contractual. Ang ilang seaman na ilang buwan nang naghahanap ng bagong barkong sasampahan, wala pa rin mahanap hanggang ngayon. Dahil sa gira at ang biyahe ay wala na halos Europe, wala na Middle East, kundi puro US na lang ang biyahe. Ang problema, na-deport kami, na-revoke ang visa namin sa US, 14 years, so wala kami magagawa. Baka nga maghanap muna kung anong mapagkikitaan dito sa Pilipinas. Kasi kung sakaling tumagal, at least mayroon tayong maipapasurvive sa pamilya natin. Nauna nang sinabi ng Department of Migrant Workers na ginagawa nila ang lahat para matulungan ang mga apektadong Pilipinong tripulante. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA News.